mag-record. Ayan. Pabalikan natin yung tanong. Ano ang gamit ng wika sa inyong buhay? So para sa inyo, para saan ba o ano ang gamit ng wika sa buhay ng isang tao? So, sino maaaring sumagot? Sir Cyril, Si Cyril po. Sige. Sir, ginagamit ng wika para sa komunikasyon sa bawat tao and sa bagay-bagay, sir. Okay. Sabi ni Cyril, maraming salamat sa pagbabahagi. Ang wika ginagamit para sa komunikasyon o pakikipag-usap sa tao at sa iba pa. So, sabi naman dito sa comment, salamat Cyril, sabi dito sa comment o sa chat, sabi ni Erin, ginagamit ko ang wika para makapag-usap sa ibang tao, para maintindihan ko sila at maintindihan nila ako. So yun, mahalaga yung maintindihan. At maintindihan mo sila, maintindihan ka rin nila. So yun yung halaga o gamit ng wika para sa atin. Sabi naman ni Dart, sa pamamagitan ng paggamit sa wikang Filipino, may isasaloob natin ang ganoong kahilingan para sa amin, bahagi na rin ng diwa. Yan. Sa madaling sabi, kung ilalagom ko yung sinabi ni Dart, yung wika, mahalaga siya o ginagamit siya dahil kabahagi ito ng ating buhay. Kabahagi ito ng lahat ng ginagawa natin bilang isang tao. Kung sa Pinay Pilipino, bahagi ito ng ating pagiging Filipino. Meron po bang nais magdagdag? Meron po bang nais magdagdag? Wala na? Okay. So ayon sa inyong mga naging kasagutan, yung gamit ng wika para sa ugnayan. Diba? Kaya tayo gumagamit ng wika para magkaroon tayo ng ugnayan o ng koneksyon. Sabi nung kanina, at narinig ko ito kanina, ang wika ay ginagamit para sa komunikasyon. So, ang wika ginagamit para magkaroon tayo ng pagkakaunawaan, pagkakaintindihan. At yan yung pag-uusapan natin ngayon. Tama yung nabanggit ninyo kanina. Sa kabuuan, sa mas malawak na pagtingin, ang gamit talaga ng wika ay para sa komunikasyon. Ang gamit talaga ng wika ay para magkaintindihan tayo, para magkaunawaan tayo dahil bahagi ito ng ating buhay. Pero ayon sa ilang mga linguista, meron tayong mga tiyak na paggamit ng wika sa ating buhay ayon sa kanilang pag-aaral. At uunahin natin sa pag-aaral ng gamit ng wika ay yung pag-aaral na ginawa ni Yan. Pag-aaral na ginawa ni Michael Halliday. So, na pinamagatang Exploration in the Functions of Language. O yan po yung pamagat ng kanyang aklat tungkol sa gamit ng wika. Ayon kay M.A.K. Halliday, 1975, nakikita po ba? Off na lahat ng cam nyo. Nakikita? Okay, salamat. Yes po. Okay, salamat. Ayon kay Halliday, may 7 gamit ang wika na taglay na ng isang tao mula pa sa kanyang pagkabata. Nagaganyak o naiengganyo ang isang bata na matuto ng wika sapagkat may tiyak itong gamit para sa kanila. Ang unang 4 na gamit ng wika ay nakatutulong upang matugunan ang pangangailangang pisikal, emosyonal at sosyal ng isang bata. Sinabi ni Halliday na itong gamit ng wika na ito, sa una, 4 lang yung ating dahilan sa paggamit ng wika. 4 lang yung gamit ng wika na una nating ginagamit, nagiging dahilan sa paggamit upang tugunan yung ating physical, emotional at social na pangangailangan. At yung gamit na yon, hindi yun nawawala. Kapag natutuhan na natin yung gamit na yon, hanggang sa huling hininga natin, yun pa rin yung ating gamit. Maaring nagkakaroon lang ng mas mahirap o mas komplikadong paraan ng paggamit. Pero iyon pa din yung gamit na kung ano yung gamit noon, yun pa rin yung gamit natin ngayon. So ayon sa kanya, ito yung ito yung unang 4 na natututuhan ng isang tao na gamit ng wika. Una ay yung instrumental, pangalawa ay yung regulatoryo, pangatlo ay yung interactional,
At pang-apat ay yung personal. So, iisa-isahin natin yan ngayon. So, unahin natin yung instrumental. Kapag sinabing instrumental, ito yung gamit ng wika na ginagamit natin ang wika bilang pagtugon sa pangangailangan ng tao. Madalas, ito ay nasa himig ng pakikiusap. So dahil sinabi ko nga kanina na, o sinabi ni Halliday, hindi pala akin yon, sinabi ni Halliday na ang instrumental ay nagsisimula pa sa pagkabata mula sa pagiging sanggol. Magbigay tayo ng halimbawa. Kung meron kayong kakilalang baby o meron kayong mga nakikitang bata, paano nyo ito ginagamit yung instrumental? So yung wika, bagaman sabi natin, ang bata ay meron siyang sariling wika, kahit paano nagkakaintindihan tayo ng bata. So yung paano niya ginagamit yung instrumental na gamit ng wika, kapag humingi siya ng dede o nakiusap siya sa inyong bigyan siya ng tubig, yun ay isang instrumental na paggamit ng wika. So, minsan umiiyak ang isang sanggol para makuha niya yung kanyang gusto. Di ba? Makuha niya yung kanyang pangangailangan. So, yung pag-iyak na yon ay isang wika. Yung pag-iyak niya yun ay paraan ng komunikasyon para makuha niya yung kanyang pangangailangan. So, habang tumatanda tayo, mas nagiging komplikado yung paraan ng paggamit natin ng wika bilang instrumental. At ito yung ilan sa gamit ng wikang bilang instrumental siguro sa antas natin. Una yung paggawa ng liham aplikasyon. Bakit ba tayo gumagawa ng isang liham aplikasyon? Siyempre, gagawa tayo ng isang liham aplikasyon dahil meron tayong a-apply ang trabaho. Meron tayong trabahong gustong makuha. Kaya siya may tuturing na instrumental. So sulat ka kasi gagamitin mo yung wika sa pamamagitan ng pagsulat para makuha mo yung trabaho. So kaya siya instrumental. Pangalawa, paghingi ng tulong. So kapag hindi kayo hihingi ng tulong kung hindi nyo kailangan. Meron bang humihingi ng tulong? Patulong ako. Ano yun? Wala lang. Diba? Hindi naman kayo hihingi ng tulong dahil wala lang. Kailangan nyo ng isang bagay na mangyari na maring hindi nyo kayang gawin mag-isa. O paghingi ng isang pakiusap. Diba? Nakikisuyo kayo na pwede mo ba itong iabot sa kaibigan ko? Pwede bang sabihin mo kay ganito na ganyan? So, instrumental yung paggamit ng wika kasi yung wika ginagamit mo siya para maisakatuparan yung isang bagay na gusto mong gawin o pangangailangan gawin sa pagkakataong iyon. Malinaw po ba? Malinaw? May katanungan sa ngayon? May mga nag-comment na medyo mahina yung internet. Kung hindi niyo po masusundan, pwede niyo naman po panoorin din sa ating recorded video. Mamaya upload ko to. Sunod ay regulatoryo. So ayon kay Halliday, ginagamit natin ang wika upang makontrol ang pag-uugali ng iba. Madalas, ito ay nasa himig ng pag-uutos sapagkat nagbibigay ito ng direksyon sa dapat gawin ng kausap. Sa regulatoryo, ang wika ginagamit siya para maaring baguhin yung pananaw ng isang tao o pasunurin mo yung isang tao sa isang bagay na dapat mangyari o baguhin yung kanyang pag-uugali. So, nag-uutos ito kasi inaasahan na hindi siya pwedeng tumanggi. Hindi siya pwedeng tumanggi at dapat niyang gawin yung isang bagay na ito. So, pinagkaiba niya sa instrumental. Sa instrumental, yung iyong personal na kagustuhan o pangangailangan yung tinutugunan. So, regulatoryo, maaring lampas ito sa personal na pangangailangan, kundi merong isang nagtatakdang maring kasunduan, panuto na dapat sundin. So sa bata, syempre ang bata wala pa naman silang konsepto ng batas. So paano nila ginagamit yung regulatoryo? Pag sinabi nilang ayoko niyan. Pag sinabi niyang ayoko niyan, sinasabi niya sa inyo na huwag niyong ibigay sa kanya. Huwag niyong ibigay sa kanya. Bagaman medyo maglalaro yun sa dalawang gamit, pero isa yung regulatoryo. Kasi magpapakita yun ng pagkukontrol sa ugali ng magulang. Pag sinabi niyang ayoko, dalawang maaring response na magulang.
pilitin siya o hindi na talaga ibigay sa kanya kasi ayaw niya. So sa atin, sa isang tao na nakakapag-aral na o nasa gulang natin, ganito natin ginagamit yung ang wika bilang regulatoryo. Una ay yung recipe. Sa recipe, regulatoryo siya kasi inaasahan na susundin mo yung bawat hakbang. Siyempre, kung marunong ka na magluto, hindi mo papansinin yung recipe. Tama? Kung marunong kayo magluto. Pero kung hindi ka marunong magluto, susundin mo talaga at hindi ka pwedeng tumanggi doon sa sinasabi ng recipe. Kung sinabi niyang lagyan mo ng ganito kadaming tubig, kahit parang hindi ka naniwala, susundin mo siya kasi yun yung sinabi ng recipe. So nababago yung iyong pag-uugali kahit hindi yun yung gusto mo dahil sabi ng recipe, susundin mo siya. Mga batas, 'di ba? Sa mga batas, hindi yan minsan nagbibigay ng option. Pag sinabi niyang ito yung mga dapat sundin, susundin mo siya. Pag sinabi niyang pag ginawa mo to, ito yung magiging kapalit, yun talaga yung mangyayari. Pag sinabi niyang tumawid ka sa may mga puting guhit na tinatawag na pedestrian lane, so tatawid ka doon. Pag hindi ka sumunod, may kapalit. Sunod yung ating school handbook. Hindi ko alam kung nabasa nyo na ito. Pero yung ating school handbook, ang kanyang gamit ay regulatoryo. Kasi nagbibigay siya ng mga patakaran, ng mga panuto na dapat ninyong sundin. Nakakatulong yung school handbook para mabago yung pag-uugali ng isang estudyante. Para maiangkop niya yung kanyang mga ginagawa sa pamantayan ng paaralan. At panguli, yung pagtatanong sa pupuntahang lugar. Kapag kayo may pupuntahang lugar at hindi nyo alam kung saan yon, siyempre magtatanong kayo. Siguro ngayon hindi na masyado kasi may Google Maps na eh. Or may Waze. Pero pag kayang mahanap sa ganung paraan, nagtatanong tayo. Kapag sinabi niyang kumaliwa, susundin niyo ba? Wow, sinabi ng tinanongan nyo, sa kanto kumaliwa ka. May nakita kang kanan. Anong pipili mo, kanan o kaliwa? Siyempre, pipili mo yung kaliwa. Kasi yun yung sinabi niya sa'yo. Hindi naman pwedeng sinabi niya kaliwa tapos punta ka sa kanan. Hindi ka nakarating sa paroroonan mo. So yun yung regulatoryong gamit ng wika. Yung wika, nagbibigay siya ng pag-uutos na kailangan mo siyang sundin. Nagbibigay siya ng patakaran, sa madaling sabi. Malinaw po? Malinaw? Ayoko na magbigay ng masyadong maraming halimbawa kasi baka wala na akong mailagay sa pagsusulit. Maubusan tayo. Pangatlo ay yung interactional. So ayon kay Halliday, ginagamit natin ang wika sa simpleng paraan ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao. So hindi siya para mag-utos, hindi siya para makiusap, kundi ginagamit natin ang wika para lang makipag-usap. Masaya ka ngayong araw, yung bata, may napanood siya may napanood siyang nagustuhan niyang palabas. Ikukwento niya sa'yo kung ano yung nangyari, di ba? Ikukwento niya sa'yo kung ano yung nagustuhan niyang bahagi, ano yung hindi niya nagustuhan, natakot ba siya, etc. Yun yung tinatawag nating interactional. Ang gamit ng wika ay para lamang sa pakikipag-ugnayan. Walang ibang personal na layunin kundi makipag-ugnayan sa kapwa. So halimbawa, yung pakikipagkwentuhan. Minsan nga pag nakikipagkwentuhan kayo, di ba, hindi niyo malaman talaga kung anong paksa ninyo eh. Hindi niyo naman siguro uutusan hindi naman madalas ginagamit ang regulatoryo sa pakikipagkwentuhan na, pag magkwentuhan tayo, ito ang ating dapat tandaan. Dapat ako muna. Tapos pag nagsabi ako na nakakatawa, kailangan tumawa ka. Hindi naman ganun ang kwentuhan, di ba? Wala namang regulatoryo. Okay, kiusap na, tumawa ka naman. Tumawa ka naman. Nakakaiyak kung kinuwento ko. Umiyak ka naman. Hindi ganon. Di ba? Minsan pagkukwentuhan kayo, marami kayo. Iba-iba yung topic ninyo. Bakit? Kasi ng pag-uusap o ng wika ay para lang magkwentuhan, para lang magkaroon ng ugnayan sa isa't isa. Sunod yung ngayon, pagkukwento ng inyong karanasan. Di ba pag nagkukwento kayo ng inyong karanasan, wala kayong ibang layunin kundi ibahagi sa iba yung inyong naranasan. Hindi nyo layuning mag-utos, hindi nyo layuning makiusap, kundi layunin nyo lang ay mailahad yung inyong naranasan. Sana malinaw po ito.
Actually, yun lang talaga yung halimbawa nito ng interactional. Magka-chat kayo ng mga kaibigan ninyo. So, yun ay isang halimbawa ng interactional. Maliban lang siguro kung nag-chat kayo sa akin para magtanong ko anong gagawin. So, pag ganon, ang wikang gagamitin ko ay regulatoryo. Sasabihin ko sa iyo, ito ang dapat mong gawin. Pero ikaw, ang wikang ginagamit mo, pag chat mo sa akin ay instrumental. Nagtatanong ka, nag-chat ka sa akin kasi kailangan mong malaman yung isang bagay na hindi mo maintindihan. So, malinaw, siguro malinaw naman po. Pero kung kayo magkakaibigan, uy, anong nangyari? Sasagot siya, kukwento niya, tapos magsisingit siya ng ibang topic. Ang tawag doon, interactional. Pang-apat ay yung personal. So, sinasabi ni Holiday na ginagamit natin ang wika upang ipahayag ang ating nararamdaman at saloobin. So, syempre medyo nagtatagpo ito ng interactional, di ba? Medyo may kaugnayan sila sa isa't isa. Pero pag sinabing personal, ang namamayani dito ay yung kaisipan nung nagsasalita. So dito ay binabahagi niya yung kanyang opinion, yung kanyang pananaw tungkol sa pinag-uusapan. Halimbawa, yung paggamit ng pahayag na sa aking palagay, sa tingin ko, para sa akin, yun, automatic personal na yon. Bakit? Kasi yun ay nanggaling sa kanyang sariling pagtingin. So, ginagamit mo yung wika para sabihin yung iyong kaisipan. Sunod, pag nagde-debate, bagaman sa debate, kailangan ng batayan, yung iyong batayan ay nakasalig doon sa iyong pinaniniwalaan, 'di ba? Na kailangan pa rin syempre yung pinaniniwalaan mo, hindi ka lang pwedeng magbanggit lang ng mga sources, kundi yung paninindigan din. Pagsulat ng editorial, kung familiar kayo sa editorial, ang editorial ay isang uri ng sulatin na inilalagay sa pahayagan na naglalahad ng opinion ng isang pangulong tudling o ng editor-in-chief sa isang issue o sa isang mahalagang usapin sa bansa. Dito, ang gamit ng wika niya ay personal kasi maaring hindi siya gumamit ng batayan kasi dahil may kapangyarihan siya magbigay ng sariling opinion. At pagtatalumpati. So, sa talumpati, bagaman sa formal na talumpati, kailangan ng batayan, pero mahalaga na ibahagi mo yung iyong personal na palagay o yung iyong saloobin tungkol sa isang usapin. Kung halimbawa, si Duterte, nagkaroon siya ng press conference, sasabihin niya, hindi ako sang-ayon sa pagbatikos ninyo sa Dolomite kasi pinastos na ng gobyerno. Yan. Pag sinabi niya gano'n, personal yung gamit ng wika kasi sarili niya ng palagay yun eh. Pero kapag ang pinag-usapan niya ay batas at bibigay siya ng kautusan, iba na yon, hindi na yon personal. So ayon naman kay Holiday na pag natutuhan na natin yung unang apat, yung instrumental, regulatoryo, interactional at personal, pag natutunan na natin yung apat na yon, kasunod na itong apat. Kasi itong apat na ito, natututuhan ito madalas kapag nasa antas na tayo ng pag-aaral. Kapag nagsisimula na tayong pumasok sa paaralan o nagsisimula ng lumalim yung ating pag-unawa sa maraming bagay. Ito ay yung imahinatibo, yung representasyonal, o sa ibang version ay informatibo at heuristiko. Sige, isa-isa nating kilalanin. Excuse. Kapag sinabing imahinatibo, ang wika, ginagamit natin siya upang ipahayag ang laman ng ating imahinasyon. So, sa madaling sabi, sa pamagitan ng ganitong gamit ng wika, nakakasulat tayo ng tula, ng kwento, ng iba pang uri ng panitikan bilang isang malikahaing pagpapahayag ng kaisipan. So, may mga pagkakataon na ginagamit natin yung wika sa mga bagay na hindi makatotohanan. So yun yung tinatawag nating imahinatibo. So yung wika, nagiging ekspresyon natin siya ng mga ideyang tumatakbo sa ating imahinasyon. Kaya tayo nakakasulat ng mga tula. So yung tula, bagaman pwede siyang maging fictional o hindi fiction, may tuturing siyang imahinatibo kasi piling-pili natin yung paggamit ng salita. Hindi natin ginagamit madalas sa tula kung paano tayo magsalita sa normal na buhay, di ba?
Madalas nilalagyan natin ng tugma, nilalagyan natin ng sukat. So imaginative kasi hindi naman tayo ganun talaga magsalita. Sunod yung kwento. Halimbawa, ang kwento ay mayroong mga dragon, may mga alien, o pumasok ang Avengers sa kwento. So yun ay isang imahinatibo. Una, dahil fictional siya, hindi siya totoo. At bunga siya ng imahinasyon. Bunga siya ng, yung nasusulat siya, nagagamit siya sa wika bilang ekspresyon ng iyong malawak na kaisipan. Yan, nabanggit ka na yung mga halimbawa sa comics, yung maikling kwento, yung tula, yung nobela, especially yung mga paksaing fiction, paksaing fiction. Sige po, Cyril, pwede po. Next. Sunod ay yung heuristiko. Kasi yung heuristiko, ginagamit natin ng wika upang makakuha ng kaalaman mula sa kanyang kapaligiran. So, ginagamit ng isang tao ang kanyang kakayahan sa pag-usisa, pagtatanong, at pananaliksik upang, pagtutuwid may mali akong na-type, upang masagot ang kanyang mga katanungan. So, madaling sabi, sa heuristiko, ginagamit natin yung wika upang malaman ang mga bagay, upang masagot yung mga bagay na gumugulo sa ating isipan. So, heuristiko. Sa mga bata, syempre, pag may mga nasa antas sila, hindi pala ako nakapagbigay ng halimbawa sa imahinatibo. Balik lang tayo saglit sa imahinatibo. Basta imahinatibo, yung mga bata, may punto sila na nagkukwento sila ng mga nai-imagine nila. Hindi ko lang kung may mga kilala kayong bata. Nagkukwento sila, nai-imagine nila, mga napanaginipan nila. Yun ang unang hakbang sa pagkakabuo ng gamit na imahinatibo. Samantalang dito sa heuristiko, sa mga bata, nagsisimula yung mabuo kapag nagtatanong na siya tungkol sa maraming bagay. Bakit umuulan? Bakit may araw? Bakit may buwan? Di ba? Ang hirap pag ang tanong ng mga bata, bakit? Ako, sa mga anak ko, kapag ang tanong niya, bakit? Namumblema ako eh. O, bakit namatay yung bida sa palabas? Minsan sasabihin ko na lang, sabi ng director eh. Kasi hindi ko talaga alam yung sagot. Di ba? Pag nagsisimula na siyang magtanong ng mga bakit, ang gamit na ng wika ay yung heuristiko. So kaya niya ginagamit yung wika kasi may gusto siyang malaman. May gusto siyang maunawaan sa pamamagitan ng pag-uusisa, pagtatanong, at pananaliksik. Sa antas natin, nagagamit natin yung heuristikong gamit ng wika kapag nag-iimbestiga tayo. Di ba? Pag halimbawa si Gas Abelgas, di ba? Pag nag-iimbestiga yung kanyang palabas, o kaya si Mike Enriquez, yung kanyang paggamit ng wika ay para unti-unting malaman yung kasagutan doon sa problema pag-iimbestiga. Pag naiimbestiga kayo, nagtatanong kayo, anong nangyari, sinong sangkot, anong dahilan. Madalas itong heuristiko, nasaan yung ito ng tanong kasi nga gusto nating malaman yung kasagutan sa mga bagay. Pagsasaliksik, kapag nagsusulat ka ng saliksik, mali pala, pag nagsisimula ka palang magsaliksik, heuristiko siya. Bakit? Kapag nagpapasagot ka ng survey, kaya mo siya pinapasagot kasi may gusto kang malaman. Pero kapag nagsusulat ka na ng saliksik, hindi na siya heuristiko. Nako po, hindi na siya heuristiko kasi hindi alam mo na yung sagot eh pag nagsusulat ka. Pero kapag ikaw ay nag-i-interview, yan pakikipanayam, pagtutuwid sa spelling, pakikipanayam na pag nag-i-interview ka, hindi ka naman nag-i-interview na alam mo na yung sagot. Nag-i-interview ka kasi may gusto kang malaman sa kanya. Minsan nga, dumalampas pa yung tanong mo sa interview doon sa mga nakasulat mong tanong kasi may gusto ka talagang malaman, gusto mo siyang usisain. Doon sa, tukol to sa talambuhay, gusto mo malaman yung buhay niya, kung tukol to sa isang issue, meron ka pang hindi naririnig na sagot sa palagay mo na hindi pa niya nasasagot, uusisain mo siya ng uusisain para lang lumampas yung katotohanan. Sunod ay yung pagbabasa ng aklat, di ba? Kaya tayo nagbabasa kasi may gusto tayong malaman. So yung pagbabasa natin, ang layunin nun ay para maunawaan natin yung isang tungkol sa
tungkol sa aralin ninyo sa Earth Science. So kaya kayo nagbabasa ng libro o ng module ng Earth Science kasi maliban sa required kayo at wala kayong choice, gusto ninyong matuto tungkol sa Earth Science. So ang gamit ng wika o ang intensyon ay juristiko. So, malinaw po ba? Malinaw po? May katanungan ba sa ngayon bago tayo tumuloy? Ano ba yun? Ilaw po, sir. Maraming salamat. At ang panghuli ay yung representasyonal o informatibo. Ito ay kabaliktaran ng juristiko. Kung yung juristiko, ginagamit mo yung wika para malaman yung impormasyon, sa representasyonal o informatibo, ginagamit mo yung wika para magbigay ng impormasyon. Madalas, ayun, kasalungat ito ng juristiko sapagkat inilalahad nito ang kaalaman o natutuhan ng isang tao. So sa representasyonal, hindi mo inaalam ang bagay bagkus ikaw yung nagbibigay ng impormasyon. So, tuloy tayo. Sa halimbawa, ang pagtuturo ng guro ay isang representasyonal. Bakit? Kasi yung nalalaman ng isang guro, ibinabahagi niya sa mag-aaral. So yung gamit ng wika ay informatibo o representasyonal. Sunod yung pagsulat ng saliksik, gaya na nabanggit ko kanina, kapag nangangalap ka pa lang ng datos, juristiko yon. Bakit? Kasi hindi mo pa alam yung sagot kaya ka nangangalap ng datos. Pero kapag may datos ka na at nagsusulat ka na ng saliksik, nagsusulat ka na ng sanaysay para mas madali. Sanaysay, nakalap mo na yung mga datos, yun ay representasyonal na. Bakit? Kasi ang layunin mo na sa pagsulat ay hindi para maunawaan yung mga bagay, kundi para magbahagi ng impormasyon. Sunod yung talambuhay. Yung talambuhay, ang layunin nito ay ibahagi yung impormasyon tungkol sa isang tao. Pero kung halimbawa, ikaw ay isang biographer, gusto mong malaman yung buhay ng isang tao at in-interview mo siya, ang gamit ng wika ay juristiko. Pero kapag sinulat mo na yung talambuhay niya at maaaring nabasa na ng ibang tao, ang gamit na ng wika ay representasyonal. Nawa malinaw po sa ating lahat yung gamit ng pitong gamit ng wika na inilahad ni M.A.K. Holiday. Ngayon, tanong para sa lahat. Ngayon po pala yung aking sanggunian. Kung gusto nyong malaman kung saan galing itong mga pinagsasabi ko, yan, pwede nyong basahin. Ito ay isang journal. Ito ay isang page mula sa isang university. So, tanong, ano ngayon ang kahalagahan na matutuhan natin itong mga sinasabi ni Holiday na gamit ng wika para magkaroon tayo ng mabisang komunikasyon? Meron bang nais sumagot? Bakit mahalagang malaman natin yung mga yan? Pwede bang hindi na lang natin malaman yan? Meron bang, kahit sa chat, pwede po kayo sumagot. Pwede pong sumagot. Kaya maganda natin i-take note ko po kung sino yung mga nagbabahagi. Meron ba magbabahagi? Bakit mahalagang malaman natin yung gamit ng wika na sinasabi ni Holiday? Kung alam naman natin na ang wika ay para sa komunikasyon, bakit ang wika ay para magkaunawaan tayo? Bakit kailangan pa nating malaman na may pitong gamit yung wika at yung mga kahulugan nito? Sige, sabi ni Andre, para magkaintindihan kung ano bang klase ang wika. Para magkaintindihan kung anong klase ang wikang ginagamit. Sige, medyo malapit na doon sa aking hinihintay na sagot. Malapit na yung sagot niya. Sabi ni Roniel, upang magkaroon ng magandang ugnayan. Tama yon, tama yung sagot nilang dalawa ni Andre at ni Roniel. Para magkaroon tayo, malaman natin yung iba pang klase ng wika at yung ugnayan. Pero siguro may hinihintay pa akong sagot. May hinihintay pa akong mas malapit pang sagot. Malapit yung mga sagot ninyo .
Sabi ni Erin, upang magkaintindihan ng bawat isa. So tama din yon. Para magkaintindihan ng bawat isa. Paano tayo magkakaintindihan sa pamagitan ng pag-unawa ng gamit? Tama po yung sagutin niyo, huwag kayong mag-alala. Tama yung inyong mga binahagi. Mahalaga ito upang malaman natin ang iba't ibang gamit ng wika sa lipunan. So, tama? Ano bang, paano ba nagkakaiba-iba itong mga wikang ito, yung mga gamit na ito? Paano ba sila nagkakaiba-iba sa isa't isa? Ang pinagkaiba lang nila ay, meron pa bang kasagot? Meron pa bang nais sumagot? Okay, sige, tuloy na tayo. So ano yung kahalagahan? Bakit mahalagang matutuhan natin itong gamit ng wika para magkaroon tayo ng mabisang komunikasyon? Kasi mahalaga ito para maintindihan natin yung layunin ng isang taong kausap natin sa komunikasyon. Madalas nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan kasi hindi natin alam bakit ba ginagamit ng isang tao yung wika niya. Siya ba ay nag-uutos? Siya ba ay nagtatanong? Kaya lang ba niya ito sinasabi kasi may gusto siyang malaman? Kaya ba niya ito sinasabi kasi nagbibigay siya ng panuto? Yun, nagbigay ng habol si Dart. Nagkakaiba-iba ang mga kategorya ng wika sa kung ang paano ginagamit ng tao. May pagkakataon na ginagamit ito sa formal na setup at di formal na setup ng usapan of the. Tama yon. Tama yon. Tama din yung katulad ng sagot ng iba. Tama na malalaman natin yung intensyon, layunin ng kausap natin base sa wikang o gamit ng wika na kanyang inilagay dun sa kanyang wikang ginagamit. So, halimbawa, kung alam natin na ang gamit ng wika ay instrumental, alam natin na may kailangan yung tao sa atin. Kung alam natin na ang gamit ng wika ay personal, alam natin na nagbibigay siya ng opinion. Mas madali nating maunawaan yung kausap natin kung alam natin yung mga gamit ng wikang ito. Siyempre, kasama pa dun yung mga una nating pinag-aralan, yung idiolect, sociolect, dialect, register, ecolect, at iba pa. So, sana natandaan niyo pa yung mga yon. Na mahalaga yon na isaalang ang bawat konsepto magkaroon din ng mas mabisa at mas nauunawa ang komunikasyon. So, meron pa mo bang katanungan? Sinisikap kong mahabol na 1 oras lang tayo kasi ayoko mag-overtime. Sa paalala po, hindi ko pa tapos yung quiz pero magpo-post po ako ng pagsusulit tungkol dito sa ating naging talakayan sa ating e-learning platform. Siguro ipapabatid ko na lang sa inyo kapag natapos ko na. Pero ko po dun sa mga nilagay kong tanong sa discussion, pakisagot din. At higit sa lahat, syempre yung ating module. Maaari nyo na rin pong i-download yung gamit ng yung module 5 kung saan tinatalakay itong gamit ng wika sa ating e-learning platform. So yun lamang po. Kung wala ng katanungan, magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo sa ating klase. At kung meron po kayong biglang naisip na katanungan, pwede po kayong mag-post sa ating Google Classroom o personal nyo kung i-mensahe sa ating e-learning platform. Bawa, may biglang pumasok sa isip niyo, huwag kayong mahiyang magtanong. Kung basta tungkol lang sa ating klase. So, wala na po ba? Wala na Wala po, na. sir. Wala na po. Maraming salamat po sa Salamat inyo po, sir. Thank you. sa pagpunta sa ating klase. Sir, may suspension po ba o holiday sa November? Meron po, pero hindi ko pa ganun kasigurado. Baka i-quote nyo ko eh. Sabi ni Sir Jaso. Hindi ko muna masasabi. Sige po, maraming salamat sa pagpunta at sana matapos nyo po yung ating mga gawain. Ingat po. Salamat po, sir. Bye. Thank you po, sir. Salamat po, Stay safe, sir. Thank you. Salamat po, sir. Bye.